May sikreto. Katikista, okay na. Katikista na Lara. Nung oras. Sama-sama. Okay na po. Bigyan niyo naman ako ng senyas. Okay na? Okay na? Okay na po ba? Bumigyan. Oh. 1, 2. Sige na. Madami kanta. Bila si Mama Mary pumasok, walang kantahan ko. Sige na din. Eh, ano na natin? Ano ka patutunan ka na? Patutunan? Mag-play na. Magsipawi kayo sa Panginoon. Hallelujah. Magsipawi sa Sa
sa Panginoon. Hallelujah, magsiamit sa Panginoon. Ang kanyang pamahalaan, ipahayag niyang kaligtasan. Magsiamit kayo sa Panginoon. Hallelujah, magsiamit sa Panginoon. Tayong mamamahan sa luwalhatiin ang muli sa Panginoon. Magsiamit kayo sa Panginoon. Hallelujah, magsiamit sa Panginoon. Dakilang siyang nagbigay ng langit sa ating lahat. Magsiamit kayo sa Panginoon. Hallelujah, magsiamit sa Panginoon. May nakaluhod pa. Pati sayang yung nakalagay sa Ito na naman, sabi ko naman. Ayaw na naman mag-live. kaya naman. Pwede na. Ganyan pala kayo. Hindi na po Let us sing to every nation, great is our God and King. He is the rock of our salvation. Lift up your hearts and sing. So sing, for we are God's people, for He has shown us His ways. He gathers us to His table to partake of His praise. Come, let us sing to every nation, great is our God and King. He is the rock of our salvation. Lift up your hearts and sing. So God, the Lord's voice you hear.
awit ng paglaya. Awit ng paglaya. Ng bayang malaya, awit ng papurit, pasasalamat ang Panginoon ng ating paglaya, muling nagpatunay ng pag-ibig niya. Nakita ng Panginoon hirap ng kanyang bayan, mga kaaway kanyang nilutig, kanyang niligtas itong ating bayan. Hinihinig ng bayang malaya, awit ng papuri, pasasalamat ang Panginoon ng ating paglaya, muling nagpatunay ng pag-ibig niya. Halina't magsilakit, papurihan sa awit ang Panginoon, Diyos ng pag-ibig, maganap sa Kanya at tayo'y umawit. Hinihinig ng bayang malaya, awit ng papurit, pasasalamat ang Panginoon ng ating paglaya, muling nagpatunay ng pag-ibig niya. Nakita ng Panginoon hirap ng kanyang bayan, mga kaaway kanyang nilutig, kanyang iniligtas ang ating bayan. Hinihinig ng bayang malaya, awit ng papurit, pasasalamat ang Panginoon ng ating paglaya, muling nagpatunay ng pag-ibig niya. Sa
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. At kayo rin. Mga kapatid, sumandali tayong tumahimik at alalahanin natin ang ating mga nagawang pagkakamali sa ating kapwa at ito ay ating pagsisihan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang ito. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, ipakita mo ang iyong lakas sa iyong pagparito upang sa nagbabantang panganib dahil sa aming pagsuway, kami ay marapatin mong hanguin pakundangan sa iyong pagliligtas kasama ng Ama at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo kayo ngayon para sa mga pagbasa. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Minsan, 3 ng hapon, oras ng panalangin, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. Sa malapit sa tinatawag na pintuang maganda ay may isang lalaking ipinanganak na lumpo. Dinala siya roon araw-araw upang magpalimos. Nang makita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya ay nanghingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabihan ni Pedro, "Tumingin ka sa amin." Tumingin nga siya sa pag-asang siya ay lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto, subalit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa ngalan ni Jesucristo, taga Nazaret, lumakad ka." Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinindig, pagdakay lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Ito ay napalukso at nagsimulang lumakad, palukso-lukso siyang pumasok sa templo. Kasama nila at masayang nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya ay lumalakad at nagpupuri sa Diyos. Nang gilala sila, nang makilala nilang siya ang pulubing dating nakaupo sa pintuang maganda. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Magsitayo po ang lahat. Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang araw ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila ngunit hindi nila nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang ngalay Cleopas, kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang na nangyari roon. Anong mga bagay? Tanong niya. At sumagot sila, tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay. At siya ay pinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan. 3 araw na ngayon nang muli nang mangyari ito. Nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasama namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at hindi nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain. Mga anghel na nagsabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, kay hahangal ninyo, ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan patungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya'y pinakapigil nila, tumuloy na po kayo rito sa amin, anila, sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na. Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit ito'y biglang nawala at nawika nila, kaya pala ganun ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang kasulatan. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ang lahat ay magsiupo at makinig sa homilya. Magandang umaga sa inyong lahat. Mga bata, magandang umaga sa inyo. Lahat sa akin muna mag-focus, wag muna sa katabi ninyo, na? Ang tema natin ngayon sa ating aral dasal, sa ating festival, mula kay San Antonio patungo sa Diyos,
para sa bata. Mula kay San Antonio. Lahat ng pagpapagod ninyo, mga katekista, lahat ng mga naitulong ninyo, aking mga kaparokya, lahat ng mga sakripisyo ninyo, mga bata at magulang, ang inspirasyon natin walang iba kung hindi ang ating mahal na patron, si San Antonio. Alam natin kung gaano kahalaga para sa kanya ang mga bata. Alam niyo, kanina ko pa nakikita ang bata dito sa harapan. Si Baby Jesus naglalakad na. Mag-hi ka muna sa kanila. Oh, tingnan niyo, ang cute-cute niya. Kanina inaantok na to. Alam natin na ang hawak-hawak ng ating mahal na patron, walang iba kung hindi ang batang si Jesus. At ganito kahalaga sa kanya ang mga batang ito. Kaya nga, ngayong taong ito, muli, binibigyan natin sila ng oras. Binibigyan natin sila ng pagkakataon. Pangalawa, patungo sa Diyos. Isa po sa mga hangarin natin ngayon, na sana ang mga batang ito walang ibang patutunguhan kung hindi ang Diyos. Na maging malapit sila sa Diyos, na maging parte ng kanilang buhay ang Diyos. Iba na po ang panahon ngayon. Napakaraming mga dahilan, mga hadlang upang sa gayon ang mga batang ito ay hindi makalapit sa Diyos. Maaaring ang social media, ang mga barkada nila, pero minsan ang mas masakit, yung mismong mga magulang nila. Ngayong araw na ito, tatanggapin nila ang banal na katawan at dugo ng Diyos. Nung nabinyagan sila, naging kapamilya sila ng Diyos. Ngayong mag-first communion sila, tatanggap sila sa hapag ng Diyos. Hindi po makakapunta sa simbahan ng mga batang ito kung hindi ninyo pangungunahan, mga magulang. Matatapos lang dito ang lahat ng ginawa natin kung wala kayong follow-up sa bahay. Sana hindi nyo pinilit ang mga batang itong mag-aral dito para lang doon sa makukuha nilang school supplies. Sana ang mas prioridad ninyo ay ang makaalam sila patungkol sa pananampalataya at mas maging mabuting bata ang mga ito. Pangatlo, para sa bata. Yung mga magulang po na naririto, makinig kayo sa akin ngayon. Nagkumpisal po lahat sa akin ang mga yan. At bilang isang pari ninyo, sa tingin ko obligasyon kong sabihan kayong mga magulang. Ang sasabihin ko ngayon hindi labag sa seal of confession. Yung seal of confession po na kapag nagkumpisal yung tao, yung pari pinagsabi niya, pwede po siyang matanggal sa kanyang pagkapari. Pero yung sasabihin ko po ngayon, hindi ako magbabanggit ng bata kasi marami naman silang nagsabi sa akin. At ang purpose ko, para maalalayan ninyo sila mga magulang. Dalawang bagay po. Dalawang bagay na nakuha yung atensyon ko sa mga kasalanang sinabi ng mga iilan dito. First,
pornography. Panonood ng mga malalaswang panoorin sa cellphone. Naniniwala po ba kayo na napakaraming nagkumpisal sa akin, ganito yung kasalanan? Nakakabigla. Kasi edad lang ng mga to, 11, 12, 10. Tapos nanonood na sila ng ganon. Kaya isa lang yung tanong ko, anong ginagawa ng mga magulang? Kasi po kapag nakasanayan ng bata yan, parang virus. Sisirain yan yung pag-iisip nila. Lahat ng mga pangarap nila, kahit yung mismong pag-aaral nila, madadamay. Mga magulang na naririto, mayroon kayong karapatang i-check yung cellphone ng mga anak ninyo. Huwag kayong matakot sa kanila na magdadabog sila, magtatampo sila. Nasa edad pa po sila na dapat kayo ang magmando sa kanila. Kung pwedeng i-lock ninyo, meron sa cellphone na ganon. I-restrict ninyo yung mga panoorin na ganon. Huwag po ninyong hayaang maging adik ang mga batang ito sa pornografiya sa kanilang murang edad. Di ba nung panahon natin, naglalaro lang tayo ng jolen, ng piko, tagu-taguan. Pero nakakabigla, ilan sa mga batang ito, nanonood na ng mga ganun. Mga magulang, sana yung cellphone ng mga anak ninyo, hawakan din ninyo minsan. Bantayan ninyo yung bata sa bahay. At kayong mga batang naririto, please lang, huwag na ninyong subukan ang ganung bagay. Darating ang araw, magkakaroon kayo ng minamahal, ikakasal kayo, at doon ninyo i-express yung pagmamahal ninyo sa bawat isa sa loob ng kasal. Amen? Pangalawa po, ito sinabihan ko na yung mga sakristan nung nangumpisal sila sa akin nung Holy Week. Pero nabigla ako, meron pa pala sa mga batang ito. Ano po iyon? Paglalaslas. Naniniwala po ba kayo na iilan sa mga batang ito mayroong suicidal tendency? Meron na pong nag-try. Pinakita pa nga sa akin eh. Tatanungin ko, bakit mo ginawa yun? Wala po. Gusto ko lang saktan yung sarili ko. May problema po kasi sa pamilya. Nag-away po kasi kami ng kaibigan ko. Kaya napatanong na naman ako, nasaan ang mga magulang ng mga ito? Kasi kung bukas sa komunikasyon kayo patungo sa mga anak ninyo, anumang pagdadaanan nilang problema, sasabihin at sasabihin nila ito sa inyo. Pero kung wala silang mapagsabihan, kahit kayong mga magulang nila, ito na lang yung option na nakukuha nila, sasaktan ko na lang yung sarili ko. Hihintayin pa po ba natin na isa sa mga batang ito mawala ng ganun-ganun na lamang? Akala ko po sa mga sakristan lang, pati pala sa mga ganitong edad, meron din. Yung mga naririto nag-open sa akin patungkol doon, sinabihan ko na kayo kung ano yung consequence nung gagawin ninyong iyon kung sakali.
Kaya nga po si Mayor, kinausap na rin ako, nagpapatulong. Dahil dito sa La Paz, merong mga barangay na dumarami yung nagsusuicide. Mga magulang, tulungan po ninyo kami. Huwag niyong iparamdam sa bata na parang pulis kayo to the point na natatakot na silang mag-open sa inyo. Iparamdam ninyo yung pagmamahal ninyo bilang mga magulang para maging magaan ang loob nila sa inyo at kung ano man yung pagdadaanan nila, ma-open nila sa inyo. Ito pong dalawang ito. Sana hindi natatapos dito yung pagsisimba nila. Sana makita pa rin natin sila sa mga susunod na linggo at mga okasyon ng ating simbahan. Sa ngalan ng ating parokya, ang ating Parish Pastoral Council, kinocongratulate ko kayo mga bata. Maghapon kayong nandirito ngayon sa evacuation center. Mag-enjoy kayo at makipagkaibigan kayo sa mga kasama ninyong mga bata. Palakpakan natin ang Panginoon. Ngayon, tumayo kayo mga bata. Ilabas ninyo yung mga kandila ninyo. Ops, yung bibig, isara yung bibig. Yung mga malapit sa electric fans, mga katikista, pakipatay muna. Nasa isa ito. Magugunito. Ano to? Sa libro. Sabag. Isang pananampalataya. Ito po ang pagpapanibago sa mga pangako nila sa binyag. Dahil noong binyagan ng mga batang ito, ang sumagot para sa kanila ay ang kanyang mga magulang, ninong at ninang. Ngayong may kakayahan na sila na yung sasagot sa mga sarili nila. Mga bata, tumingin kayo sa akin dito. Ngayon ay muli ninyong tatanggapin ang pangako ng binyag dahil noong kayo ay bininyagan, ang inyong mga ninong at ninang ang sumagot para sa inyo. Kaya ngayon ang ating simbahan ay muli kayong tatanungin at kayo na mismo ang mga ngako at sasagot para sa inyong mga sarili. Yung isasagot ninyo mga bata, itinatakwil namin. Pakiulit. Opo, itinatakwil po namin. Itinatakwil ba ninyo si Satanas? Opo, itinatakwil po namin. Itinatakwil ba ninyo ang kanyang masasamang gawain? Opo, itinatakwil po namin. Itinatakwil ba ninyo ang kanyang pang-aakit sa masama? Opo, itinatakwil po namin. Ngayon naman ang isasagot ninyo, opo, sumasampalataya kami. Sumasampalataya po kami. Sumasampalataya ba kayo sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa? Sagot. Opo, sumasampalataya kami. Sumasampalataya ba kayo kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinako sa krus na matay nilibing, muling nabuhay at naluluklok sa kanan ng Ama? Sagot. Opo, sumasampalataya kami. Sumasampalataya ba kayo sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay at sa buhay na walang hanggan?
Opo, sumasampalataya kami. Ngayon ang isasagot ninyo, opo, naniniwala kami. Opo, naniniwala po kami. Naniniwala ba kayo na sa tuwing ipinagdiriwang ang banal na misa, ay tinatanggap natin sa komunyon ang katawan at dugo ni Jesus? Sagot. Opo, naniniwala po kami. Ngayon, nangangako ba kayong susundin si Jesus sa pamamagitan ng mga turo ng simbahan? Sagot. Opo, nangangako po kami. Naway patnubayan ng makapangyarihang Diyos na maging tapat sa inyong ipinangako sa buhay na walang hanggan. Amen. Patayin na ninyo yung mga kandila ninyo. Sa pag-alala natin kung papaano nakilala ng mga alagad si Jesus sa paghahati-hati ng tinapay sa daan patungong Emmaus, manalangin tayo sa Diyos Ama upang magkaroon tayo ng higit na malalim na pagpapahalaga sa muling nabuhay na Kristo. Sa bawat kahilingan ang itutugon natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, ingin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa at mga obispo naway mabisang ipahayag ang mensahe ng pag-asa sa pamamagitan ng kanilang buhay na banal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway makapaghatid ng pag-asa at ginawa sa ating bayan sa pamamagitan ng kanilang lubos na paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang maunawaan kung bakit kailangan mapasakit ni Kristo at muling mabuhay muli sa mga patay sa ikatlo araw. Panalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Ang mga may sakit naway pagalingan at palakasin sa kanilang pagtanggap sa Eucharistia. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dingin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaoy naway magtamasa ng kaganapan sa buhay sa piling ni Kristo. Muling nabuhay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dingin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng ito ay aming samot dalangin sa ngalan ni Kristo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo kayo para sa pag-aalay. Magsitayo kayong lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan. Naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Karapat na siya ay masalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap para mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning, at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana usanna sa kaitaasan, sana sa kaitaasan, pinagpala pag-ibig ko sa ngalan ng Panginoon. Sana sa kaitaasan, sana sa kaitaasan. Lumuhod kayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay at pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ng aming mga obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Awitin natin ngayon ang panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Sumasalangit ka, Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapurihan at ang kawalan. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Lumuhod po ang lahat. Narito ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manatiling nakaluhod ang mga bata at sumunod sa panalangin bago magkomunyon. Jesus, maraming salamat po sa pagkakataon na kami ay iyong pinasasaya. Nagpapasalamat po kami sa iyong pagkikisa sa amin sa napakahalagang araw na ito sa pamamagitan ng katawan at dugo sa aming pagsasaluhan kasama ng aming mga magulang at kaibigan. Tulungan mo po kaming makilala ka ng lubos at mahalin sa bawat pagkikisa namin sa iyong mahal na Eucharistia. Amen. Amen.
pamanon siya, gagabay sa ina, sa sanggarang ina. Panginoon ang aking pastor, hindi ako matutulan. Ako ay kanyang pinagpapahinga sa mainam niyang pastulan. Panginoon ang aking pastor, hindi ako makukulang. Ako ay kanyang pinagpapahinga sa mainam na pastulan. Anima Christi. Anima Christi. Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, give me strength. Jesus ng aking buhay. Sikat na umaga, lubos ng ulan, simoy ng pagkitao, sikat ng umaga, is na matig, na umaga.
Mga magulang, pakibigyan ko ng daan ang mga bata. Maraming salamat po. Sakit na yung kamay ko. Sa mga batang natapos sa magkomunyon, manatiling nakaupo, magsitahimik at manalangin. Patutugin. Baka malito sila. Paalala po sa mga katikista, huwag po nating hahayaang lumabas ang mga bata.
po, Head Catechist sa Function Hall po. Thank you. Ulit po, Head Catechist sa Function Hall. Thank you. Nabitin pa ako eh. Catechist. Tag-iisa pa pong representative kada barangay sa Function Hall. Thank you. Mga bata, magsilod kayong muli para sa panalangin ng pasasalamat. Mga bata, magsiluhod kayong lahat. Mga bata, magsiluhod at manahimik. O Diyos naming Ama, ako ay maligay sapagkat mahal mo ako, ang aking mga magulang, guro, kapatid, kaibigan, at kaming lahat. Nais kong magmahal din sa iyo, lumaki na malakas at mabait. Pagpalain mo kami ngayon at ilagay mo kami sa iyong kalinga. Salamat po sa lahat na mabubuting bagay sa aming tahanan, sa pagkain at pananamit, sa aming mga kaibigan, sa katuwaan at sa lahat na ipinagkaloob mo sa amin. At sa aking paglaki, tulungan mo akong ibahagi ang lahat ng mga mabubuti sa akin, sa ibang tao. Pagpalain mo rin po ang mga matapat na naglilingkod sa iyo. Ngayon din ang mga taong humuhubog sa amin at ang mga taong pinuno ng bayan. Amen. Manatiling nakaluhod. Panginoon, taos puso at buong galak po naming itinataas sa inyo ang mga batang ito na tumanggap ng unang komunyon. Isinasamo po namin na tutulungan mo ang mga batang ito, batid po naming napakaraming tukso at kasamaan sa aming paligid. Kaya po samo at dalangin, napatnubayan po ninyo sila. Ikaw na nabubuhay at naghahari magpa sa walang hanggan. Amen. Aming Ama, hangad naming mabuhay ang aming anak sa tamang landas at may dangal bilang Kristiyano. Akayin mo po silang paglingkuran ka nila sa buong buhay ng may katapatan. Ipinapangako po namin na gagabayan at ilalapit sa inyo ang aming mga anak sa pamamagitan ng pagpapakita ng mabuting halimbawa. Dadalhin namin sila sa pagdiriwang ng banal na misa tuwing araw ng linggo. Tulungan mo po kaming akayin sila sa inyong landas at maging mabuting magulang para sa kanila.
sa pamamagitan ni Kristong Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po kayong lahat muna. Palakpakan natin ang Panginoon. Samahan niyo ako sa pagbibigay pasalamat sa lahat ng mga tao na naging parte ng selebrasyong ito. Una, ang ating Parish Pastoral Council na pinamumunuan ni Brother Oliver Escalona kasama ang kanyang butihing may bahay na si Tita Conching. Maraming salamat po sa lahat ng tulong ninyo. Palakpakan po natin sila. Sa ating mga Barangay Pastoral Council, yung mga nagluluto doon sa kanilang mga contribution din, palakpakan natin sila. Sa lahat po ng mga nagbigay ng pagkain, ng mga school supplies, ng financial na tulong para sa mga bata, maraming salamat po. Palakpakan natin sila. Para sa ating mga Eucharistic ministers, choir, yung ating SOCOM at ating mga sakristan, maraming salamat. Yung mga nangolekta, palakpakan natin sila. Sa mga naging katikista, sa mga bata, kabataan, maraming salamat sa paglalaan ninyo ng oras, ng lakas para sa mga batang ito na pinamumunuan ni Sister Geraldine at ni Brother Aram Nicole at si Carol. Palakpakan natin sila. At sa inyo po mga magulang ng mga batang ito, maraming salamat po sa patuloy na suporta sa kanila. Palakpakan natin sila. At panghuli, sa inyo mga bata, patuloy kayong maging mabuti, mag-aral kayo ng mabuti at palaging gumagalang sa mga magulang. Congratulations, palakpakan ninyo yung mga sarili ninyo. Pagkatapos ng misa, ipe-perform ninyo yung pinractice ninyong kanta, tapos magpaparada tayo papunta doon sa evacuation center. Tumayo kayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayo at ang inyong pamilya ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang ating banal na misa. Humayo kayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Yung mga nasa labas na bata, pasok kayo dito sa gitna.
Mga bata, pwede kayong umalis sa upuan niyo, maghiwa-hiwalay para makasayaw tayo ng maayos. Sige na. Yung mga nasa likod po, pwede po kayong pumunta dito. Para po mabilis po tayo. Katikis, punta na dito sa harap. Wala po munang mauna sa evacuation center. Magmimerienda po muna sila bago pumunta doon. Mga magulang po, wala po munang mauna sa evacuation center. Magmimerienda po muna sila dito bago lahat pumunta doon. Huwag po yung siksikan sa ano. Huwag po magsiksikan. Sabi mo, hiwa-hiwalay po tayo, makakagalaw tayo. Katikis dito na lang, katikis sa may steps. Mga bata, wala lang maingay. Waterfall! Huwag malikot. Nakapunta. I-assist na natin yung mga bata para makapag-present ko sila ng sayaw. Mga bata, anong ginagawa nyo dyan? Lumabog na lahat, mga barangay Lara yan eh. Hindi na naman, makatikis na lang Lara. Katikista po na may tugtog ng Teldor, pumunta lang po dito sa harap. No internet po kasi. Ayan, si John. Sasayo rin. Kumonek na lang sa kanila. Pakonek na. Pero nakita yung kanina. Okay na, nakakonek ka na. Aga-aga sa kanila. Pedler. Niwag namin, kinanta na lang saan namin. God is good. All the time. Yung mga karamutan na lalaki dyan, ba't nakaupo pa na naman kayo? Kanina ko pa kayo pinapatayo. Diba? Ano tumutong? Meron? Meron na. Umit na kasi sila lahat, hindi naman sila. Papastoy mo na sila. Okay na, papastoy mo na. Okay na, oh. Pumesto na. Ako may alis. One, Tabi mo isa. 2, 3. God is good. Oh, sabay-sabay. Wala pa, sige. Replay pa lang. Loading. God so loved the world, He gave us His only Son. Jesus Christ.
magpipicture tayo. Walang alis sa pwesto. O yung iba umupo na naman. Kakasabi ko lang. God is good. All the time. O, tumingin sa camera.